Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ay meron daw pong mga pinagsosospetsahan na mga early Bitcoin miners. Ayan, mga minero, kung saan ay ginalaw po nila yung kanilang matagal nang natutulog na malaking amount ng Bitcoin. Ayan, nasa 6,500 na Bitcoin or BTC. Yan, pagkalipas ng ilang mga taon. Kaya, ayan, ano kaya ang binabalak nila? Sila kaya ay magti-take profit? Kaya nila ito biglang ginalaw? Yan, bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer, kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan mga ka-crypto, 3 Bitcoin well addresses suspected to belong to early miners have collectively transferred 6,500 BTC worth $230 million. Yan po yung halaga nito ngayon. Kung idadump po nila or ibebenta po nila ng minsanan ang 6,500 BTC na ito ay yan, ganyan po kalaking halaga ang kanilang makukuha. Kaya ang malaking tanong kung bakit ginalaw ito ng mga Bitcoin whale. Ayan, yung mga early miners na nagmamay-ari nito ay ayan, ibebenta kaya nila ito? Kung bakit nila biglang ginalaw ito ngayon pagkalipas ng ilang mga taon. While unidentified, these 3 wallets addresses and the Bitcoin they contained had stayed dormant since 2017. Ayan, noong 2017 pa na natutulog ang Bitcoin na ito. Notably, the deposited 6,500 BTC in these wallets came on November 5, 2017. Ayan, early Bitcoin miners at work. Ayan, one interesting aspect of this large Bitcoin transfer is the origin of the funds. Current permutations, according to Wu Blockchain, highlighted the assets that originated from the early transfer of BTC as far back as July 2011. Ayan daw po yung early transfer nito noong July 2011 pa. Kaya yan, data from BitInfo charts also showed that some of the BTC in these wallets came from addresses linked to F2 Pool. Yan, F2 Pool is one of the early Bitcoin mining pools is still in operation. The fact that the funds come from F2 Pool has triggered the idea that the owners are among early Bitcoin miners. Ayan. Dahil sa galing daw po ito sa F2 Pool. Ito po ay isa sa mga early Bitcoin mining pools. Yan. Na napakatagal na po itong nag-ooperate. Kaya ayan, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin yung kanyang operation. Dahil sa galing po dito yung Bitcoin na yan, na ginalaw, na gumalaw. Ayan, ay nitong nakalipas lamang na mga araw ay ayan, dito po sila nagkaroon ng suspicion na mukhang galing ito sa mga early Bitcoin miners. And the recent movement underscores the thesis that the plunge into dormancy did not happen by chance, but by a premeditated move. While the transfer of the 6,500 BTC might have triggered attention, it is not the first Bitcoin well transaction recorded in recent times. And as a complement to the massive movement of Bitcoin, an address once tagged to the third largest of exchange holder of the asset moved 132,000 BTC to exchanges in 3 days in July 2022. More recent whale movements feature accumulations and emergence from dormancy. Ayan, mukhang nagsisigalawan na yung mga malalaking amount ng Bitcoin. Ayan, sa kanilang pagkakatulog. Why the recent re-emergence of Bitcoin whales? Yan. Ito po yung malaking tanong dito. Bakit biglang nagsisigalawan yung mga natutulog na malalaking amount ng mga Bitcoins? Ayan. Ito nga ba ay
pinapagalaw ng mga investors or yung mga nagmamay-ari nito para magbenta. Ayan, one underlying trend in recent times is the emergence of Bitcoin whales making huge transfers. A primary explanation making the rounds is the fact that most of these whales are already in profit, considering the difference in purchase and sale prices. Ayan, sabi rito ay lahat daw po kasi or karamihan daw po sa mga Bitcoin whales ay meron na raw po silang or kumita na raw po sila. Kaya mukhang ngayon nga magte-take profit siguro sila. The emergence of wallet addresses from dormancy is also common for other altcoins as well. From Ethereum to XRP, Shiba Inu, Dogecoin, and the number of whales taking advantage of the current bullish market valuation is high. Ayan, hindi lamang naman daw po kay Bitcoin nangyayari yung mga dormant. Yan yung dormancy ng isang digital asset, maging sa mga altcoins na rin katulad nila Shiba Inu, XRP, Dogecoin at marami pang iba. Parang ginagalaw po nila ito para magbenta, parang mag-take profit na sila kasi tumaas nga ang presyo ni Bitcoin at sumunod na rin yung ibang mga altcoins, nagsitaasan na rin, kaya mukhang ito yung opportunity para sila ay mag-take profit naman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.